Kabanata 771. Tiningnan ni Coco ang kanyang telepono at nakita ang kanyang Facebook alternate account na kakaadlang ni Tina. Bahagya siyang kumunat ang noo. Ang tanging dahilan kung bakit niya inaprubahan ang kahilingan ay para magamit iyon ni Willie at ng iba pa para matukoy ang kasalukuyang lokasyon ni Tina. Hindi niya inaasahan na maglalakas loob si Tina na magpadala ng kanyang mga voice message, at napakarami sa kanila sa isang pagkakataon. Sa gayon, noong una, gustong i-delete ni Coco ang lahat ng voice message na iyon. Gayunpaman, ang huling mensahe ay nakasulat, ito ay para sa iyong sariling kapakanan, kaya mas mabuting basahin mo ito. May smiley face pa sa dulo. Bahagyang natigilan si Coco nang makita ito. Nagpalitan siya ng tingin kay Dan, at sinabi ng dalawa na umalis ang lahat bago e-play ang mga voice message. Si Coco ay hindi interesado sa lahat sa simula, dahil si Tina ang nagmamakaawa para sa kanyang buhay. Hindi niya ito isinapuso, ngunit nang makarating siya sa dulo, biglang nagdilim ang ekspresyon ni Coco. Kung paano nilalason ng kapatid mo si Alexei, at kung paano mo inutusan ang Skyplane na tambangan ng panuno para sa kapakanan ng iyong kapatid, at ang katotohanan sa likod ng pagkamatay ni Durando. Ilalantad ko ang lahat. Nakikinig sa bawat salita, ang matingkad na ngiti ni Coco ay agad na natigil. Paano naging posible iyon? Paano naging posible ang lahat ng iyon? Hindi inaasahan ni Coco na ang isang tao sa labas ng kanilang panloob na bilog ay maaaring makarinig ng mga pangunahing lihim. Pagkatapos, naalala niya ang ilang beses na muntik na niyang malunod ang sarili sa alak hanggang mamatay sa Portview Restaurant. Iyon siguro ang oras na nilik niya ang lahat. Agad ding nawala ang katahimikan sa mukha ni Dan. Nagyayelo ang kanyang ekspresyon habang nagtatanong, Coco, paano ka magiging pabaya at ipaalam ito sa isang tagalabas? Nanginginig si Coco habang nakatingin sa malamig na mga mata ni Dan, at dali-dali niyang ipinagtanggol ang sarili. Hindi ko alam, Dan. Wala akong sinabi sa kanya tungkol dito. Pero, baka nabanggit ko na noong nalasing ako. Alam mong hindi kita ipagkakanulo. Oh, ikaw. I told you that alcohol will only ruin you. Pag-aliw sa kanya ni Dan matapos niyang makita kung gaano siya kabalisa. Well, without any definite evidence, lahat ng ito ay walang silbi. Ang kailangan lang nating gawin ay harapin si Tina ng mabilis, at pagkatapos. Bago pa siya makatapos, nagsimulang tumugtog ang huling mensahe ni Tina. May recording ako. Agad na nagdilim ang mga mukha ni Dan at Coco, ang kanilang ekspresyon ay mas malungkot kaysa dati. Ang pag-alam ng isang bagay at pagkakaroon ng pag-record nito ay dalawang ganap na magkaibang bagay. Kung lumabas ang recording, sapat na para itapon si Dan sa bangin. Dan, kailangan nating patayin si Tina kahit anong mangyari. Dapat, kahit na kailangan nating ilabas ang lahat ng paghinto sa lahat ng paraan. Nagnganga ang ngipin ni Coco. Kung hindi mo gagawin, pagkatapos ay gagamitin ko ang aking mga personal na gwardya. Ang lahat ng ito ay upang patayin siya. Wala akong pakialam kung ano ang presyo. Sige, pagsang-ayon ni Dan sabay tango. Naiintindihan ko, pero hindi mo na kailangan pang kumilos. Haharapin ko ito. Inilabas niya ang isang telepono at nag-dial ng numero. Ako ito, si Dan. Maraming taon na ang lumipas, ngunit sa wakas ay oras na para gantihan mo ako. Gusto kong tulungan mo akong pumatay ng tao. Linisin mo. Ang Grand City ay mukhang medyo mahiwaga sa ilalim ng takip ng gabi. Ang kalangitan sa itaas ay natatakpan ng madilim na ulap, na may mga kidlat na nakikita paminsan-minsan, at ito ay nakasisilaw. Sasabihin pa lang ng mayordomo ng Foster Residence sa mga tauhan na secure ang mga gate para sa gabi, nang maririnig ang mga tunog ng makina ng sasakyan na papalapit mula sa malayo. Lumiwanag ang mga matingkad na headlight, at likas na ipinikit ng mga tauhan ang kanilang mga mata. Diretso sa residence ang 18 Land Rover Defender, na napapaligiran ng hindi masabi na puwersa. Salamat sa ulan, hindi malinaw na makita ng isa ang mga figures sa loob. Gayunpaman, ang bawat isa sa mga kotse ay may mga pulang plaka ng kotse, na medyo nakakagulat sa mga nakakaalam. Perth Hall yun ng Grand City.
Ang tatlong bulwagan ng Grand City ay ang tatlong institusyong nilikha para sa lungsod. Ang Heaven Hall ay responsable para sa pagtatanggol, ang Earth Hall ay sumasakop sa pagpapatupad ng batas, habang ang Purgatory Hall ay may kapangyarihan sa pagbitay. Masasabing sa tatlong hall, habang ang Earth Hall ay hindi ang pinakamakapangyarihan, ito ang may pinakamakapangyarihan. Bagamat mahalaga ang peacekeeping agency ng Grand City, wala sila sa Earth Hall. Sa sandaling lumitaw ang Earth Hall, lahat ng mga nakatagong gwardya ay nagpalitan ng tingin. Hindi sila nang ahas na pigilan sila, kaya wala silang ibang pagpipilian kundi ang mabilisang ihatid ang balita. Sabay-sabay na binuksan ng lahat ng 18 Land Rover Defender ang kanilang mga pinto. Dalawang lalaking nakasuot ng itim na damit, na malamig ang mukha, ang lumabas sa bawat sasakyan. Ang mga itim na damit ay gawa sa mga espesyal na materyales, na lumalaban sa tubig at lumalaban sa kulubot. Para silang mga manggagapas habang naglalakad sa ilalim ng ulan. Lahat ng 36 na ay napatingin kay Harvey at Alexei, na lumabas kaagad pagkatapos nilang matanggap ang balita. Sa paraan ng pagtingin nila kina Harvey at Alexei, parang anumang oras ay susuntukan nila ang dalawa. May hawak na payong si Harvey. Nakangiting sabi niya, "Sino kayo?" Ito ay isang personal na tirahan. Ang paglalakad dito sa napakalakas na paraan, ay makakatakot sa mga tao dito. Hindi ba dapat yumuko ka at humingi ng tawad? Nang marinig ang mga salita ni Harvey, naningkit ang mga mata ni Alexei, ngunit nakatayo pa rin siya sa tabi ni Harvey at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Halatang kilala niya kung sino ang mga ito, pero pinili pa rin niyang tumabi kay Harvey. Ang 36 na lalaki na nakasuot ng itim na damit ay napaatras lahat, na nagpapakita ng landas na sapat para madaanan ng isang tao. Sa likod ng 18 Land Rover Defender, isang itim na Rolls-Royce Phantom ang dahan-daang huminto. Bumukas ang pinto, at bumaba ang isang lalaking nakasuot ng itim na coat na may tatak na Rolls-Royce na payong. Ang kanyang buhok ay slicked back perfectly. Nakasuot siya ng isang pares ng gintong salamin at isang Patek Philippe astronomical watch. Kahit anong tingin sa kanya, siguradong may mayamang background siya. Tiningnan niya si Harvey ng masama bago sinabing, "Payagan mo akong magpakilala. Ako ang Hallmaster ng Earth Hall, si Sylvan. Kasalukuyan akong may kontrol sa kaligtasan ng Grand City. Nakatanggap ako ng balita na ang manager ng Portview Restaurant, si Tina Del Mar, ay sangkot sa pangmatagalang espionage at pagnanakaw ng impormasyon ng lungsod, na naglalagay sa Grand City sa panganib. Ngayon, dadalhin siya ng Earth Hall. Kapag nakumpirma na ang kanyang mga aksyon, haharapin siya ayon sa mga batas ng Grand City." Tapos, nakangiting tumingin si Sylvan kay Harvey. "Mr. Representative, alam kong mataas ang status mo at kaya mong lumaban, pero nandito ako para gampanan ang tungkulin ko. Ang isang tulad mo na maaaring tumingin sa malaking larawan ay hindi makakapigil sa akin sa pagganap ng aking opisyal na tungkulin, tama?" Nilaro ni Harvey ang payong sa kanyang kamay at sinabing nagtataka. "Kasama mo si Dan." Nang marinig yun ni Sylvan, malamig niyang sinabi, "Mr. Representative, kailangan ko bang ulitin? Ako si Sylvan ng Earth Hall. Ngayong narito na ako ang warrant mula sa Earth Hall pati na rin sa batas ng Grand City. At kapag kumilos ako, lahat ay susunod sa aking mga utos. Maging ang 7 families ay makikipagtulungan sa akin ng walang atrasan. Naintindihan?" Napangiti si Harvey. "At kung hindi ko maintindihan?" Pasimpleng nagtaas ng kamay si Sylvan. Clack, clack. Lahat ng 36 na lalaki na nakasuot ng itim na damit ay naglabas ng mga kakaibang baril at inalis ang safety lock, na itinutok sa direksyon ni Harvey. Ang mga sandata na ito ay mga espesyal na baril ng bansa na nilikha laban sa mga elite ng martial arts. Ang kanilang mga bala ay nilikha mula sa mga lason na maaaring humarap sa true warriors na ginawang perpekto ng Grand City. Ang mga may sandata ay mga sinanay na elite na may katumpakan na parang Diyos at isang bakal. Kung sabay-sabay silang 36,
kahit isang buhay na alamat na umabot na sa antas ng pagsasama-sama ng tao at kalikasan ay kailangang umatras, mahinahong paliwanag ni Sylvan. Bagamat hindi siya gumamit ng anumang pananakot na salita, lahat ng sinabi niya ay sinadya upang magbanta. Higit sa lahat ng 36 na lalaki na malamig ang mukha ay parang hindi sinasadyang magpaputok. Nakaramdam si Alexei ng lamig sa kanyang mga buto, at malapit nang mawalan ng malay. Gayunpaman, hindi sila pinansin ni Harvey. Pinaningkitan niya lang ng mata si Sylvan at sinabi sa makahulugang tono. Kung tama ang pagkakaalala ko, ayon sa taya, lahat ng 3 Grand City Hall ay akin na ngayon. Dahil ako ang may-ari ng Earth Hall, ipapasa mo ba sa akin ang awtoridad? O luluhod ka rin sa harapan ko? Ganyan ka kawalang muwang. Ngumiti si Sylvan. Tulad ng hindi pagkakaunawaan ni Harvey na kaya niyang kontrolin ang Grand City pagkatapos maging representative ng Country H Martial Arts Alliance, naisip niyang kaya niyang kontrolin ang 3 hall dahil sa tinatawag na taya. Katawa-tawa, Harvey. Huwag mong isipin na masasabi mo ang anumang gusto mo dahil lang ikaw ang representative ng Country H Martial Arts Alliance at nakakuha ka ng kalamangan sa Forbidden Wasteland. Maaari ko bang ipaalala sa iyo na ito ang Grand City na pagmamay-ari ng 7 families? Kung susundin mo kami, gagawin namin ang aming ipinangako at gagawin kang pinuno ng 3 bulwagan na isang pinuno sa pangalan lamang, iyon ay. Ngunit kung hindi ka sumunod, ipapaalala ko sa iyo na marami ang namatay sa aking bilangguan. Tumango si Harvey. Nakikita ko. Sa kasong iyon, ipinapakita mo sa akin ang lubos na paggalang. Tingnan natin dahil wala sa atin ang pamilyar sa isa't isa, hindi mo na kailangang magpakita ng respeto sa akin. Bakit hindi mo ako subukang patayin? Agad na nagdilim ang ekspresyon ni Sylvan. Binigyan na kita ng respeto, Harvey. Ano? Masyado ka bang takot na patayin ako? Napangiti si Harvey. Kung oo, itigil mo na ang paggamit ng ganyang trick para takutin ako. Hindi ako naaaliw. Ikaw, namilog ang mga mata ni Sylvan. Pero tama si Harvey sa isang bagay. Gaano man ka-impluwensya si Sylvan, hindi siya naglakas loob na hawakan si Harvey. Sa isang banda, alam ni Sylvan kung gaano kalakas si Harvey. Sa kabilang banda, gaano man hinamak ni Sylvan si Harvey, napanalunan na niya ang kanyang katayuan bilang representative ng Fair and Square. Hindi ito isang bagay na magagawa ni Sylvan. Gayunpaman, hindi maaaring umalis si Sylvan ng ganito o sumuko. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at agad na naglabas ng baril sa kanyang baywang. Matapos tanggalin ang lock, itinuro niya si Harvey at malamig na sinabi. Hindi ako nandito para sayangin ang hininga ko sa iyo, Harvey. Dalhin mo dito si Tina. Bibigyan kita ng 1 minuto. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang kabuluhan. Bagamat talagang makapangyarihan ka, nagtitiwala ako na alam mong hindi ganoon kalakas ang mga tao sa paligid mo. Isang hakbang pasulong ang 36 na lalaking nakasuot ng itim na damit. Ang mga sandata sa kanilang mga kamay ay hindi lamang nakatutok kay Harvey, kundi pati na rin kay Alexei at sa iba pa. Pinikit ni Harvey ang kanyang mga mata at ngumiti. Nasa akin ang Tina na hinahanap mo, ngunit iniligtas ko siya mula sa kabutihang loob ng aking puso habang siya ay hinahabol. Gayunpaman, isang bagay na kawili-wili ang tungkol sa akin ay kapag nagligtas ako ng isang tao, sisiguraduhin kong magpapatuloy ako. Dahil kasama ko siya ngayon, natural na kailangan kong tiyakin ang kaligtasan niya. Pwede mo siyang ilayo, maaari mo pa siyang ilagay sa iyong kulungan. Gayunpaman, kailangan kong bigyan mo ako ng patunay. Kung hindi, kung aalisin mo ang taong pinuprotektahan ko sa pamamagitan ng walang anuman kundi mga salita, hindi ba ako magmumukhang inutil at mahina sa kabila ng pagiging kinatawan ko? Sumigaw si Silva, I'm sorry, Mr. Representative. Kabilang dito ang pagiging lihim at kaligtasan ng Grand City. Kahit na ikaw ang representative ng Country H Martial Arts Alliance, wala kang karapatang malaman ito. Hindi ka pa pinuno ng Grand City kung tutuusin. Makikipagtulungan ka ng walang pagtutol dito at ngayon. Kung patuloy kang lalaban at lalaban sa akin hanggang sa huli,
may karapatan akong maghinala na magkasama kayo ni Tina at dalhin ka para sa interogasyon. The Earth Hall has that authority, sabi ni Sylvan, medyo nabalisa. Dalhin mo ako at tanungin mo ako. Sinulyapan ni Harvey ang lahat ng mga lalaking nakaitim na robe na may kaunting interes. Hindi mo pa kayang gawin iyon. Boom! Tulad ng sinabi ni Harvey, isang kidlat ang kumikislap, na sinundan ng kulog. Ang malakas na liwanag mula sa kidlat ay nagpapaliwanag sa kanyang anyong saglit, na nagmukhang isang buhay na Diyos. Si Silva at ang kanyang mga tauhan lahat ay umatras sa kabila ng kanilang lakas, at natakot kay Harvey. Namilog ang kanilang mga mata. Sa pamamagitan nito, nangangahulugan ito na natalo na sila bago pa man magsimula ang laban. Para sa Earth Hall, na palaging umuunlad sa ganap na pangangibabaw, ang sitwasyong tulad nito ay hindi isang bagay na handa nilang makita o tanggapin. Maraming nagawa si Harvey sa kanyang pamamalagi sa Grand City kamakailan, at sapat na ang kanyang mga aksyon para maging alerto sila. Nang mapagtanto nila kung ano ang nangyari, nadama ni Sylvan na siya ay lubos na napahiya. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at tinitigan si Harvey. Ibaba niyo siya, utos niya. Ang 36 na lalaking nakasuot ng itim na damit ay nagngangalit ang kanilang mga ngipin at humakbang pasulong na may madilim na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Itinutok nila ang kanilang mga sandata sa lahat ng pangunahing kahinaan ng katawan ng tao. Halata naman na takot silang biglang atakihin ni Harvey. Bang! Isang hakbang pasulong si Harvey at hinaranggan ang gate. Sabay bawi ng payong niya. Sa pag-indayog, nabuo ang tubig ulan ng linya sa lupa. Ang sinumang lumagpas sa linyang ito nang walang pahintulot ko ay mamamatay. Kabanata 775. Ang isang simpleng pangungusap ay tila naglalaman ng walang katapusang intensyon ng pagpatay, na inilalagay ang lahat ng mga elite mula sa Earth Hall sa kanilang pagbabantay. Ang mukha ni Sylvan ay naging napakadilim. Alam kong makapangyarihan ka, Harvey. Dinurog mo ang marka ng Origin Feast at natalo mo pa ang lahat ng 6 na paaralan ng Island Nation sa nakaraan. Walang pagkakamali na ikaw ay isang tunay na mandirigma. Ngunit pag-isipan ito ng malinaw. Ang dami namin dito, matatalo mo ba kami? Kahit kaya mo, paano kung magsanib puwersa ang 3 bulwagan? Paano kung umatake ang lahat ng 100,000 elite ng Grand City? I'm advising you here right now because I have some respect for your role as the representative of Country H Martial Arts Alliance. Ngunit kung tumanggi ka pa ring makinig at gusto mong pilitin ang iyong paraan, hindi namin iniisip na gawin ito hanggang sa huli. Maaari mong subukan at salakayin ang sinuman sa amin dito. Tingnan natin kung ang libu-libong elite mula sa 3 bulwagan ay sasalakay, at ilan sa amin ang maaari mong talagang patayin. Naging brutal ang gwapong mukha ni Sylvan. Kung ibang tao, kahit young master sila ng malalaking pamilya sa Grand City, kumilos na sila. Ngunit pinahirapan siya ni Harvey at hindi man lang nagpakita sa kanya ng anumang paggalang. Kung hindi dahil sa malaking larawan, naniniwala si Sylvan na maaaring umatake siya ng walang pag-iingat at pinatay si Harvey. Inilagay ni Harvey ang kanyang mga kamay sa likod at mahinahong sinabi, "Siyempre alam ko ang kakayahan ng 3 bulwagan. Alam kong kaya mong pakilyusan ang mga tao dito. Ngunit huwag kalimutan kung ano ang lugar na ito. Dito ako tumutuloy. Ako, ang kinatawan ng Country H Martial Arts Alliance at magiging pinuno ng Grand City. Anong karapatan mong pumasok sa aking tirahan? Hindi mo na ba alam ang hierarchy mo? Binabasa ko ang mga batas ng Grand City nitong mga nakaraang araw. Habang mayroon pa ring ilang mga pamamaraan na aking sinalihan bago ako maging pinuno, ang aking katayuan ay katumbas ng 7 predecessors. Gusto mong gamitin ang Grand City laban sa akin. Kung gayon kailangan mo ng nagkakaisang pag-aproba mula sa lahat ng 7 pamilya sa panahon ng pinagsamang pagpupulong ng 7 pamilya. At ngayon, ikaw, siyasatin ang aking tirahan. Unti-unting pinahiya ni Harvey si Sylvan. Sa tingin mo ba wala akong alam? Ang mga elite mula sa Earth Hall ay agad na inilipat ang kanilang ekspresyon at likas na ibinaba ang mga baril sa kanilang mga kamay.
Akala nila ay hindi alam ni Harvey ang mga batas at mga patakaran, kaya hindi nila inaasahan na malalaman ni Harvey ang lahat ng ito ng malinaw at maipaliwanag ang mga ito. Kung hindi alam ni Harvey, maaari nilang ipagpatuloy ang kanilang operasyon na nagkukunwaring mga mangmang. Ngayong tinawag na sila ni Harvey at binanggit ang mga batas, magiging insubordination kung gagawa pa rin sila ng hakbang. Ang Earth Hall ay talagang hindi nang ahas na hawakan si Harvey at hindi nila magawa. Ang mga mata ni Sylvan ay kumikibot din, ngunit mabilis niyang nabawi ang kanyang pagkakalmado. Huminga ng malalim si Sylvan at malamig na sinabi, "Huwag kang mag-alala. Hindi ka na magkakaroon ng pagkakataong umakyat." Napagkasundoan ng lahat ng 7 pamilya kung sino ang uupo sa opisina ng pinuno. Sa tingin mo ba may pagkakataon ng isang tagalabas na tulad mo? Kaya, dapat. So ano? Sabi ni Harvey habang kunwaring naglilinis ng tenga. Isang nagkakaisang kasunduan. Bakit ko nabalitaan na ang Fosters of Universal Sect at ang Belladonna Cult ay ganap na sumusuporta sa akin, sa aking pag-akyat? Anong karapatan mong kumatawan sa 7 families, Sylvan? Walang makapagsasabi na hindi ako ang magiging pinuno ng Grand City. Hanggat may posibilidad akong maging pinuno, ang alam mo ay insubordination. Ngumisi si Harvey. Matapang ka ba para hawakan ako? Ngayon na talaga. Putol ni Sylvan, ang kanyang mukha ay nagyelo. Sa tingin mo ba wala akong pinaghandaan bago pumunta dito? Inilabas ni Sylvan ang isang badge na gawa sa isang espesyal na material, at ini-flash ito sa harap ni Harvey. Ang Absolute Decree. Bagamat isang beses lang ito magagamit, papayagan nito ang sinuman na makapasok sa anumang lugar sa loob ng Grand City. Sa tingin ko ito ang perpektong lugar para gamitin ito. Kalimutan ang katotohanan na hindi kayang master ng Grand City. Kahit na ikaw, kailangan mong sundin ang ganap na dekreto. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at nag-utos, "Sige. Pumunta at kunin ang ating target." Whoosh! Bago pa makagalaw ang sinuman sa Earth Hall, humakbang si Harvey at agad na humarap sa harapan ni Sylvan. Bago pa makapag-react si Sylvan, sinampal ni Harvey ang mukha niya. Sampal. Malakas ang sampal, at sapat na ang lakas nito para makalabas ng dugo sa gilid ng kanyang bibig habang siya ay nadadapa ng paatros. Nagulat ang lahat. Lahat ng tinatawag na mga elite at mga gwardya ng residence ay nakatingin sa nangyayari, baka sa mukha nila ang kawalan ng paniwala. Huwag kang gumalaw. Ikan-away ni Harvey ang kanang kamay. Ang Absolute Decree na hawak ni Sylvan ay lumabas na sa kanyang kamay bago pa man makakilos ang galit na mga elite ng Earth Hall. Nang makita ng mga elite ang Absolute Decree, dumidilim ang kanilang mga mukha at huminto sila. Iyon dapat ang kanilang alas sa butas, ngunit hindi nila inaasahan na mahuhulog ito sa kamay ni Harvey. Si Sylvan ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang hawak niya ang kanyang mukha. "Harvey, tanga, how dare you touch me? Lumuhod ka kapag nagsasalita ka," nakangiting sabi ni Harvey habang nilalaro ang Absolute Decree sa kanyang kamay. "Ikaw," natigilan ang ekspresyon ni Sylvan. Hindi niya sigurado kung ano ang sasabihin kapag nahaharap sa ganoong kahihiyan. "According to what you say, this can be used to order anyone other than the leader, tama? Basically, this is something like an official seal that gives me ultimate authority, di ba? Ngayong nasa akin na ang Absolute Decree, may problema ba kung hilingin kung lumuhod ka? Kung hindi mo, ibig sabihin ang bagay na ito ay walang silbi. Gaano kalubha ang iyong krimen kapag ginamit mo ito para magsinungaling sa magiging pinuno ng Grand City? Kung lumuhod ka, ibig sabihin effective talaga ang bagay na ito. Hanggat mayroon ako nito, kailangan mong umalis kapag sinabi ko sa iyo at gawin ang anumang sasabihin ko sa iyo. Kaya, Sylvan, wala kang masyadong mapagpipilian." Kinagat ni Sylvan ang kanyang mga ngipin, at nagnanais na mapatay niya si Harvey sa lugar. Pinilit na harapin ang Absolute Decree na kanyang inalis, maaari lamang siyang manatiling tahimik. Lahat ng tao sa Foster Residence ay tumingin din kay Harvey na may halong ekspresyon. Walang inaasahan na wala siyang paggalang sa Absolute Decree. Ninakaw niya ito kay Sylvan at ginamit ito laban sa huli.
At muli, ito ay inaasahan. Si Harvey ay hindi isang lokal mula sa Grand City. Naturally, wala siyang gaanong paggalang sa absolute decree. Maging si Alexei ay pinikit ang kanyang mga mata. Napagtanto niya na ang tanging tao na tunay na makakapagpabago sa Grand City ay marahil si Harvey lamang. Sa pag-iisip nito, sinimulan niyang titigan si Harvey ng madamdamin. Nagpalitan ng tingin ang lahat ng elite sa Earth Hall nang mamatla ang mukha ni Sylvan. Pinilit niyang ngumiti at sinabing, masyado kang matapang na nakawin sa akin ang ganap na dekreto. Para malaman ko at para malaman mo. Kung hindi ka makakapili sa lalong madaling panahon, gagawin ko yun para sa iyo. Iniabot ni Harvey ang kanyang kamay at tinapik ang mukha ni Sylvan gamit ang absolute decree. Naningkit ang mga mata ni Sylvan. Sa pagkakataong ito lamang niya napagtanto kung bakit pinilit siya ni Dan na kumilos kahit na kailangan niyang gugulin ang mahalagang pagkakataong iyon. Ang paraan ni Harvey sa paggawa ng mga bagay ay sadyang labis na labis at hindi mapaghandaan. Ibaba ang ganap na dekreto. Ang ginagawa mo ay ipinagbabawal sa Grand City. Ito ay kabalbalan. Lahat ng mga elite ng Earth Hall ay sumigaw, galit na galit. Ginamit ni Alexei ang pagkakataong ito para mapalapit kay Harvey at bamulong, Big Bro, you should pay more respect to the absolute decree. Kung ipagpapatuloy mo ito, maaari mong magalit ang lahat ng 7 predecessors kung hindi ka mag-iingat. Malamig na ngumiti si Sylvan. Narinig mo iyon, Harvey. Pinahiya mo ang Grand City sa pamamagitan ng pagnanakaw sa absolute decree. Malaki ang problema mo ngayon. Napangiti si Harvey. Hindi mo kailangang mag-alala kung may problema ako o wala. Dapat mong alalahanin ang iyong sarili dahil hindi ako ganoong pasyente. Sinampal ni Harvey ang absolute decree sa pisngi ni Sylvan. Agad na tumalsik ang dugo habang ang kalahati ng kanyang mukha ay namamaga ng masakit. Si Sylvan ay natigilan na napaatras ng ilang hakbang at iniisip kung nasa panaginip ba siya. Natigilan din ang lahat nang makita ito. Ginamit ni Harvey ang absolute decree bilang sandata sa kabila ng pag-aaral tungkol sa kahalagahan nito sa sitwasyong ito, at tinamaan si Sylvan sa mukha nito. Masyado ba siyang mabigat sa kamay? O wala siyang pakialam? Ngayon na ang mga bagay ay umabot na sa puntong ito, walang paraan na madali silang malulutas ngayong gabi. Walang choice ang lahat kundi ang tahimik na bamantong hininga. Masyadong mapangahas si Harvey. Ang mga taga-Foster residents ay nakamasid lamang sa pagtataka. Ang Fosters of Universal Sect ay itinuring din na isa sa mga hindi matitinag na pag-iral sa 7 pamilya ng Grand City. Ngunit gaano man sila kalakas, hindi sila maglalakas loob na baliwalain ang absolute decree, at tiyak na hindi sila maglalakas loob na hampasin ang isang tao sa mukha nito. Agad na itinaas ni Alexei ang kanyang ulo at pinalo ang kanyang dibdib. Hindi pa siya nakaramdam ng ganitong pagmamalaki sa kanyang buhay. Ganyan ka kabastos. Mamatay ka. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, lahat ng lalaking nakaitim na robe ay lumapit at pinagtanggol si Sylvan sa likuran nila. Bagamat hindi sila naglakas loob na itutok ang kanilang mga sandata kay Harvey habang hawak niya ang absolute decree, hindi sila papayag na guluhin ni Harvey ang kanilang superior. Hinawakan ni Sylvan ang mukha niya at umiling, nagising siya. With a cold smile, he said, "You're so bold, Mr. Representative. Ngunit mas mabuting isaalang-alang mo ito ng maayos. Isang beses lang magagamit ang absolute decree. Gamitin mo para patayin ako ngayon din. Kung hindi, tatawag ako ng hukbo para labanan ka hanggang kamatayan." Haha! Malamig na ngumiti si Sylvan, at nakakabahala ang kanyang ekspresyon. Hindi siya nang ahas na gumawa ng anumang bagay na mapangahas bago ang absolute decree, ngunit sigurado rin siya na hindi siya papatayin ni Harvey. Nagpaplano na siya kung ano ang gagawin kay Harvey kapag nakabalik na siya pagkatapos ng araw na ito. Nang maisip niya ang mga posibilidad, halos manginig ang mukha ni Sylvan sa excitement sa kabila ng dugo sa kanyang mukha. Kinailangang aminin ni Harvey na may ilang talento si Sylvan para maging hallmaster ng Earth Hall. "Forget being on your knees and begging me, you're even threatening me," Harvey patted Sylvan's face with the absolute decree.
Sa tingin mo ba hindi ako maglalakas loob na patayin ka? Kung gagawin mo, hindi ka mag-aaksaya ng iyong hininga ngayon. Sabi ni Sylvan na may malamig na ngiti, brutal ang ekspresyon. Binabalaan kita, mas mabuting ibalik mo sa akin ang absolute decree sa isang piraso, pagkatapos ay lumuhad at humingi ng tawad at ialay si Tina sa akin. Tapos, baka dito na magtatapos. Kung hindi, babayaran mo ang iyong pagkakamali sa buong buhay mo. Sa panahong iyon, hindi lang ikaw. Kahit na ang mga naninindigan sa iyo ay kailangang magbayad ng isang presyo na hindi mo maisip. Si Sylvan ay binigyan ng utos na kunin si Tina kahit anong mangyari. Iyon ang kanyang unang layunin. Siyempre, hindi niya basta-basta hahayaan ang bahagi kung saan siya napahiya. Maghihiganti siya sa isang paraan o sa iba pa. Napangiti si Harvey. Talaga, ngayon, dahil napaka-confident mo, gawin mo na lang. Tingnan natin kung mas matigas ang iyong mukha, o mas matigas ang absolute decree. Nang makita ni Sylvan na gagamitin ni Harvey ang absolute decree para tamaan muli ang kanyang mukha, baka sa kanyang mukha ang pagkabaliw. Sa sumunod na sandali, gumawa siya ng hand sign na nagpapakitang naghahanda siyang mamatay kasama si Harvey. Habang ang magkabilang panig ay handang magbanggaan, ang tunog ng isang malakas na makina ay biglang dumating mula sa malayo sa himpapawid. Isang malaking itim na metal na bagay ang lumitaw mula sa abot tanaw, at dumiretso sa kanila na may nagyayelong ningning. Napakabilis, lumitaw sa kanilang mga mata ang isang military helicopter na kasing laki ng yate. Sa ilalim mismo ng helicopter na kasing laki ng yate ay isang mabigat na sandata. Bagamat hindi pa ito nakalock sa sinumang partikular, sapat na ito para mag-freeze sila. May military helicopter sa Grand City. Napatingin dito si Harvey, medyo hindi nakapagsalita. Ang halo ng modernong teknolohiya at klasikong martial arts ay nagparamdam sa kanya na siya ay nasa maling oras at espasyo. Bago pa man makapag-react ang sinuman sa kanila, ang helicopter ng militar ay lumipad sa itaas mismo ng kanilang ulo. Ang itim na baril na gatlang ay nakatutok pababa. Dahan-dahan itong umiikot, ngunit wala pang mga bala. Hindi maihambing ng 36 na elite mula sa Earth Hall kung gaano ito nakakatakot. Kami ay mula sa Grand City's Heaven Hall. Isang malamig na boses ang nagmula sa itaas. Ang bagay na ito ay nasa ilalim na ngayon ng jurisdiction ng Heaven Hall. Kayong lahat dyan, ibaba ninyo ang inyong mga armas o papatayin namin kayo. Nang marinig ni Sylvan ang mga salitang iyon, nagbago ang kanyang ekspresyon at sumigaw, nakakatakot ito. Maliban sa pinuno, sino pa ang maaaring mag-utos sa iyo? Wala akong pakialam kung sino ka, ang pag-utos sa hukbo ng walang karampatang clearance ay isang mabigat na krimen. Ang iyong mga kaibigan at pamilya ay maaaring mamatay dahil dito. Isang mahinahong boses ang nagpaliwanag sa sitwasyon, ang nagpakilos sa amin ay ang pinuno ng Grand City, si Wenzel Acanta. Agad na nagbago ang mukha ni Sylvan at ng iba, may pagkagulat at bakas ng takot. Natigilan si Alexei, pagkatapos ay nagsalita, talagang hindi patay ang aking amo. Napaangat ng ulo si Harvey at pinikit ang mga mata, gulat na gulat. Ang pinuno ng Grand City. Ang isang dekada na nawala, si Wenzel. Bumalik siya. Iyon ay hindi makaagham. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Dumagundong. Ang dambuhalang helicopter ay dahan-daw ang lumapag sa isang plataporma sa labas mismo ng pasukan ng Foster Residence. Bumukas ang pinto, at lumabas ang 12-dosenang lalaking nakasuot ng puting damit. Malamig ang kanilang mga mukha, na para bang mga makina o puppet. Nang mag-walk out sila, mahirap malaman kung tao pa nga ba sila. Sa grupo, ilang lalaki at babae na nakasuot ng maskara ang makikita sa mga lalaki. Bagamat hindi sila gaanong kapansin-pansin, tila napapalibutan sila ng walang anyo, banayad na aura ng pagkamangha. Tiningnan sila ni Harvey, at masasabi niyang napakalakas ng mga kalalakihan at kababaihang ito. Lahat sila ay mga elite sa antas ng True Warriors. Ang masasabi lang niya ay ang Grand City ay talagang napakahusay na itinatag.
Isang babaeng nakasuot ng eksklusibong koleksyon ni Givenchy at walang frameless na salamin ang dahan-daw ang lumabas bago tumabi, na nagbigay daan sa isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng tradisyonal na damit. Ang lalaki ay may makapangyarihang figure at gwapong mukha. Medyo luma na ang outfit na suot niya, at may konting patch dito at doon. Kahit noon pa man, sa sandaling makita nila ang lalaking ito, lahat sila ay nakaramdam ng sakit sa kanilang mga mata. Lahat sila ay hindi napigilan na gustong yumuko ang kanilang mga tuhod. Habang ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay mukhang napaka-ordinaryo, bawat isa sa kanyang mga kilos at bawat tingin na ibinigay niya ay pumupuno sa puso ng isang tao ng takot at takot. Ang mga mata ni Sylvan ay puno ng pagkabigla at pagtataka. Ang pinuno ng Grand City na nawawala sa loob ng isang dekada ay biglang bumalik, ganap na walang pinsala. Napakaraming dapat tanggapin. Ang Grand City ay sasailalim sa isang malaking pagbabago. Kung anuman ang pinaplano ng sinuman bago ito, sa sandaling bumalik si Wenzel, ang kanilang mga plano ay mabibigo. Nagpalitan ng tingin ang lahat ng elite mula sa Earth Hall, pagkatapos ay mabilis na iniligpit ang kanilang mga sandata bago lumuhad, at binati ang lalaki. Pagbati, pinuno. Hinawakan ni Sylvan ang mukha habang humakbang pasulong at yumuko. Pinuno. Mabilis na tumakbo si Alexei ngunit hindi naglakas loob na lumapit. Si Harvey lang ang walang takot na nakatingin sa nangyayari. Hindi niya niluhod ang kanyang tuhod, ni hindi niya binati ang lalaking ito. Pinag-iisipan niya ang kahulugan sa likod ng biglaang pagbabalik ng maalamat na pinuno ng Grand City na nawala ng halos isang dekada. Hindi pinansin ni Wenzel ang lahat at binigyan ng malalim na tingin si Harvey bago sinabing, "Ako ay nagsasanay sa paghihiwalay sa nakalipas na dekada, at hindi ako namamahala ng anumang mga gawain. Anuman, hindi nagbabago ang mga patakaran ng Grand City." Ang representative ng Country H Martial Arts Alliance ay may mataas na katayuan at isang araw ay papalit sa akin. Sa totoo lang, masasabing ako lang ang kailangan niyang sagutin sa Grand City. Naiintindihan ko na dapat gampanan ng Earth Hall ang tungkulin nito, ngunit kung hindi mo susundin ang pinakasimpleng mga panuntunan, maaari mong kalimutan ang tungkol sa pagpapatupad ng anumang mga batas. Wala akong pakialam kung sino ang tama o mali. Dapat ipaliwanag ito sa akin ng Earth Hall. Malamig at walang emosyon si Wenzel sa sinabi niya. Napatingin dito si Harvey. Ang pinuno si Wenzel, nakababalik lang, ay patuloy na nagsasalita tungkol sa mga patakaran at batas. Mukhang walang makakaalis sa pagkakataong ito. Nawala na niya ang karamihan sa kanyang reputasyon sa Grand City pagkatapos mawala ng matagal, ngunit sa sandaling bumalik siya, kailangan niya ang buong Grand City upang maunawaan na may nakaupo pa rin sa tuktok ng hierarchy. Ito ba ang tinatawag na paggawa ng isang halimbawa ng isang tao? At natural, ang isang tao ay kailangang si Sylvan. Kabanata 780. Wala sa mga elite mula sa Earth Hall ang nagkaroon ng problema sa mga salita ni Wenzel. Lahat sila ay lumuhad sa lupa at nagsabi, "Naiintindihan namin ang bigat ng aming mga krimen. Tinatanggap namin ang aming parusa." Samantala, umikot ang mata ni Sylvan habang pilit na ngumiti. "Nagkakamali ka, pinuno. Umalis ka at hindi na bumalik sa nakalipas na dekada. Marahil ay hindi mo alam kung ano ang nangyayari sa Grand City. Pakinggan mo ang aking paliwanag. Sigurado akong matutuwa ka dito." Hindi tanga si Sylvan. Alam na alam niya na ngayong gabi, maaari siyang gawing halimbawa kung hindi siya mag-iingat. Wala siyang choice kundi ang sumuko para hindi siya mapatay ng isang sampal. Walang sinabi si Harvey kundi tumingin lang sa nangyayari na walang gaanong interes. Ang iba ay maaaring natatakot kay Wenzel, ngunit wala siyang naramdaman. Ang kasalukuyang sitwasyon ng Grand City. Hindi ba't may gustong agawin ang awtoridad ko habang wala ako? Mahinang sabi ni Wenzel, ngunit nakakatakot ang kanyang mga salita. Kung babalik ako mamaya, magkakaroon ka na ba ng bagong pinuno? Kung hindi dahil sa anak ko, mamamatay ba bigla ang mahal kong estudyante? Maglakas loob ka bang pumasok sa kanilang tirahan? Talagang matapang ka. Dahan-daang itinaas ni Wenzel ang kaliwang kamay at saka kinuyam ito sa hangin.
Basagin. Nagkaroon ng malakas na kaluskos at nagpakawala ng masakit na sigaw si Sylvan, agad na napaluhod. Ang kanyang mga binti ay tila nabali ng isang bagay na walang anyo. Gayunpaman, si Sylvan ay talagang hindi isang ordinaryong tao. Bagamat bali ang kanyang mga paa, nagngangalit siya ng kanyang mga ngipin at tumangging sumigaw sa sakit. Tanging malamig na galit ang nasa kanyang mga mata. Naisip niya na kahit gagawa si Wenzel ng halimbawa sa kanya, ang pinakamarami ay sasampalin siya ng lalaki. Hindi niya inaasahan na gagawin siyang pili ni Wenzel. Ngayong ang laban para sa kapangyarihan sa loob ng Grand City ay umabot na sa kasukdulan nito, mapipilitan si Sylvan na alisin ang sarili mula sa engranding yugtong ito pagkatapos na siya ay mabaldado. Agad na sumambulat ang kasamaan sa kanyang puso. Nais niyang tumalon siya mula sa lupa at labanan si Wenzel hanggang sa kamatayan. Hindi ko alam kung paano mo nagawang maging pinuno ng Earth Hall, ngunit naniniwala ako na hindi ka naangkop na manungkulan. Nabali ko na ang mga paa mo at binigyan kita ng pagkakataong magretiro. Masaya ka ba dito? Mahinahong sabi ni Wenzel na may singkit na mga mata. Hingal na hingal si Sylvan, na puno ng galit ang kanyang isipan. Ang tanging magagawa na lang niya ngayon ay ang pagngangalit ng kanyang mga ngipin at sabihing, tanggap ko ng buong puso. Mabuti, sabi ni Wenzel habang tumalikod at dirdiretsyong naglakad papasok sa foster residence na nasa likod ang mga kamay, at hindi man lang nag-abala pang tingnan si Sylvan. Ipasa ang aking mga order. Una, ang hallmaster ng Earth Hall na si Sylvan Jackson ay nagbitiw. Pinangalanan ko si Clarion para pamunuan ng Earth Hall. Ang mga lumalaban ay mamamatay. Pangalawa, dahil si Harvey York ang representative ng Country H Martial Arts Alliance, siya ang magiging future leader ng Grand City. Tatalakayin ko ito kasama ang Hierophant at ang 7 families. Pangatlo, gusto kong makita ang lahat ng paglilipat ng tauhan at mga record ng pananalapi sa nakalipas na dekada. Gusto kong personal na suriin ang mga transaksyon at mga talaan ng tauhan. Lahat sa loob ng Grand City ay susunod. Ang lumalaban ay mapapahamak, sabi ni Wenzel. Pagkatapos ng isang paghinto, idinagdag niya, sabihin sa 7 predecessors na ito ay hindi malayo mula sa sandaling maabot ko ang pagkakaisa sa pagitan ng kalikasan at tao. Sabihin sa kanila na maghanda. Pagkatapos noon, nagmarcha na si Wenzel papasok sa tirahan. Mukhang gulat na gulat si Sylvan. Ano ang ibig sabihin ni Wenzel na hindi malayo sa sandaling naabot niya ang unity between nature and man?